Hello, good morning mga lalabs, mga vayots. Pag-uusapan natin itong impeachment ni Vice President Sara Duterte. Today is day 5, no? Sa kanyang impeachment regarding doon sa ganun pa rin yung grave threat pa rin sa presidente, sa kanyang first leading toyot na luya, ang balat, at siga ang mata, budlat, at ang kanyang tambalos-los na pinsan na si Romualdez. So ngayon, dahil itong kanilang fake, fake witness, maraming kaso at syempre, para makaligtas, ulitin ko, sa kaso, magiging faking witness laban kay Bibi Sara. So sa cross-examination, mga lalabs, mga whites, ngayong araw ng defense or legal defense ni Vice President Sara Duterte ay nagmukhang nakaigit itong dalawang witness pa nga lang, pero wala na. So si Senator Senator Judge Pia Cayetano nagtanong at nagamit pa ang words ni Erwin Tulpokpok dito sa kanilang sinasabing grave threat. Ito, Senator Pia Cayetano ginamit ang pahayag ni Erwin Tulfo or aka Tulpokpok. Di ba? Ako lang yung Tulpokpok, ha. Sa pagtanong kung ano ang maituturing na grave threat. Kinumpirma or ikinumpara ni Senator Pia Cayetano sa impeachment trial ang naging pahayag noon ni Erwin Tulfo upang linawin kung ano ang maaring maituring na grave threat sa ilalim ng batas. So ano yun? Sa pagdinig, nagbigay si Cayetano ng isang hypothetical na halimbawa batay sa naging babala noon ni Tulfo sa gitna ng alitan sa Blue Ribbon Committee. Yes, kasi di ba pinagbantaan niya si Senator Rodante Marcolita. Nahihilahin niya, bibit-bitin, kukwelyohan, di ba? My fourth example is a senator. Pag sinabi niyang kukwilyuhan kita, bibit-bitin kita, palalayasin kita, is that a grave threat? Ito yung tanong ni Senator Judge Pia Cayetano dito sa kanilang faking witness. So dagdag pa ni Senator Judge Pia Cayetano, I'll add some details. If that is supposedly addressed to another senator and she's a female senator like me, dahil binantaan din niya, di ba? Kahit na isa pong kilalang runner, marathoner, and a non-violent person, is that a grave threat? Ang halimbawa ay tumutukoy sa naging pahayag noon ni Tulfo laban sa mga senador na magsasagawa ng hiwalay na pagdinig ng Blue Ribbon Committee. So ayon kay Tulfo noon, hindi ako papayag na mag-hearing kayo diyan. I will have you arrested kung hindi papahuli, kung ayaw ng usaa, bibit-bitin kita, kukwilyohan kita, palalayasin kita diyan sa floor na yan. Ginamit ni Cayetano ang naturang halimbawa habang nagtatanong sa mga abogado ng prosecution at depensa kaugnay ng legal na pamantayan sa pagtukoy kung ang isang pahayag ay maituturing na grave threats. Isa sa mga pangunahing issue tinatalakay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayun. So, yun ba kay Erwin Tulfo? Hindi ba din yun grave threat? Bakit kay BP Sara grave threat? Tapos pagdating kay Erwin Tulfo,
Wala man lang nag-react sa kanyang mga pambababoy sa kapwa niya senador. Dahil sa galit nila dahil nga, si Cayetano ang nagiging Senate President. O, di ba? Balita pa di umano na si Tulfo ang nanakot dito kay Villanueva at saka kay, sino ba ito? Chis Escudero, na kapag hindi pumanig sa minority noon na Gatchalian Black ay ipapahuli o ipapakasuhan kay Boying Rimulya ng plunder. O tingnan mo ngayon, si Marcolita na may 77 million campaign funds donor na galing sa mga private sector, pinakulong ni Marcos. Samantalang si Erwin Tulfo, pinangalanan mismo ni Marcos Jr. na yung putang ng Pangulo na yun ngayon na nasa ibang bansa. Sunod natin ito na topic. Na yung campaign donors ni Erwin Tulfo ay magkapatid na corrupt na nasa number 10 ba yun na na pinangalanan doon sa flood control projects, mga ghost projects. Pero tumanggap ng 120 million si Erwin Tulfo. Si itong Bendalo na Erwin Tolpokpok dahil mahilig sa mga taga Viva Max. Silang magkapatid, mga manyakol. Walang kaso. Bakit? Dahil nasa side siya ng mga kawatan dahil according to the 18 Marines, nakatanggap ng mali tamputangin ng Tulfo. Kaya meron siyang mahigit around 400 million pesos sa kanyang hindi umano. Na kung saan ay kinikita daw niya bilang isang journalist. Ay, sabi pa nga ni Jason sana mas matanda sa kanya, matagal sa pagtatrabaho bilang journalist, hindi siya nakalikom ng ganyan dahil hindi man siya tumatanggap ng mga pera na binabayad ng mga ng mga kalaban sa politika para bakbakan yung kalaban. Ang ganito yun sila Maraming ganyan na mga di umanong mga radio man, mga journalist. Tingnan mo ngayon yung mga bayarang mga mainstream media diyan. Puro nakaside doon sa kawatan na dati, puro sila Marcos Jr. magnanakaw. Ano bang sinasabi dati ng Ana Maria Risa? Ibig sabihin, GMA7. Hindi magsasalita ang kanilang mga journalist dyan kung walang Marcos na tawag dito. Hindi magnanakaw, yung may isang term doon. Yung sa martial law. Pero saan sila ngayon? Nung si Marcos Jr. naging presidente, humihimod ng puwet dahil binabayaran sila para to shut their fucking mouth. Ang binabayad sa mga putang inang mainstream media na to ay pira ng taong bayang mga taxpayers. Yan. So ngayon, nasa poll ito, nagamit pa si Erwin Tulfo dito. So tinamaan ang prosecutor dito, ang prosecution. Nabukulan na naman, nasampulan senador pa. O di ba? Tapos kay BP Sara, gusto nilang ipa-convict si BP Sara nang dahil sa sinasabi sa tanong ni Maui doon na mag-ingat ka, ma'am, dahil marami kang grave threats ngayon sa mga, sabi niya, huwag kang mag-alala. Kapag namatay ako, kapag namatay lang naman ini. Para lang naman yung, sa pag mga mayaman yung last will and testament. Nakabago namatay yung may-ari, tumatawag na sa abogado, kung kailan niya, kanino niya ipamana yung kanyang kayamanan. So, ganun si BP Sara. Kapag mamatay siya, mayroon na siyang taong kinausap, nagaganti para sa kanya. Napatayin si Marcos, si Lisa at si Martin Romualdez dahil sila yung banta sa buhay ni BP Sara. Ganun lang yun. O namatay ba si Marcos? Si Lisa at si patuloy nga silang nagnanakaw ngayon, si Marcos ngayon. Naglamierda sa Singapore. Iniwan yung mga tao doon sa Pilipinas na lumubog sa baha dahil ninanakaw nila ang flood control projects money.